Magandang araw mga ka-Clover. Kung ikaw ay naniniwala man o hindi sa Feng Shui, pakinggan mo muna ito hanggang dulo. Dahil ang hindi pag-alam ay hindi dahilan para makaiwas sa malas. Maraming bahay ngayon ang tahimik sa labas pero puno ng tensyon sa loob. Walang ipon, laging may gastusin, mainit ang ulo ng mga nakatira. At tila laging may nawawalang swerte at minsan ang dahilan ay hindi tao kundi ang ayos ng ating bahay. Isa sa pinakamasamang ayos sa Feng Shui ay kapag ang mendor ay diretsong nakatapat sa lamesa o hapagkainan. Sa Feng Shui, ang mendor ang bibig ng enerhiya. Dito pumapasok ang swerte, biyaya at oportunidad. Samantalang ang hapagkainan ay simbolo ng yaman, pagkain at kasaganaan. Kapag diretsong-diretso ito, ang enerhiya ay bumabangga, nagmamadali at umaalis agad. Ibig sabihin, darating ang biyaya pero hindi nagtatagal. At ngayong 2026, Year of the Fire Horse, mas delikado ito. Ang Fire Horse ay may dalang mabilis, mainit, pabigla-bigla at agresibong enerhiya. Kapag mali ang Feng Shui ng bahay, ang apoy ay nagiging sunog, imbes na liwanag, nagiging pagkawasak. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang dalawang maswerteng halaman na dapat iharang sa pagitan ng mendor at hapagkainan upang harangin ang malas, pigilan ang pag-agos ng negatibong enerhiya at protektahan ang swerte ng buong pamilya. Bakit masama kapag ang mendor ay diretso sa lamesa? Sa Feng Shui, ito ay tinatawag na straight energy class. Ang enerhiya na pumapasok mula sa pinto ay hindi dumadaloy ng maayos. Sa halip na umikot at manatili, ito ay dumidiretso at lumalabas, na para bang ang yaman ay dumaraan lang sa buhay mo. Nakikita mo pero hindi mo nahahawakan. Sa Year of the Fire Horse, ang ganitong ayos ay maaaring magdulot ng biglaang gastusin, away sa pamilya habang kumakain, hirap mag-ipon kahit malaki ang kita, at pagkawala ng gana sa pagkain o negosyo, at pakiramdam na laging nagmamadali ang buhay. Kung pabayaan ito, sinasabi sa Feng Shui na unti-unting nauubos ang swerte ng bahay. Unang maswerteng halaman ay ang snake plant. Ang snake plant na kilala rin bilang mother-in-law's tongue ay isa sa pinakamalakas na halamang pananggalang sa Feng Shui. Sa kasabihan ng Feng Shui, ang snake plant ay tagaputol ng masamang enerhiya, panangga sa inggit at malas, bantay sa pintuan laban sa negatibong daloy, sumisipsip ng galit, stress at masamang intensyon. Dahil ang dahon nito ay tuwid at matulis, paitaas, ito ay sumisimbolo ng tabak o espada na pumuputol sa malas bago pa ito makarating sa pagkainan, ang sentro ng yaman ng pamilya. Sa 2026, Year of the Fire Horse, ang snake plant ay napakahalaga dahil kinokontrol nito ang sobrang apoy ng taon. Pinapakalma ang pabigla-biglang enerhiya at pinipigilan ang biglaang pagkalugi at away. Kapag inilagay mo ang snake plant sa pagitan ng mendor at lamesa, sinasabi sa Feng Shui na ang malas ay titigil pero ang swerte ay mananatili. Babala sa inyo mga ka-Clover, kapag wala kang harang at hinayaan mong diretsong bumangga ang enerhiya sa hapagkainan, sinasabi ng matatanda na ang pagkain ay hindi nagiging biyaya, kundi pinagmumulan ng alitan. Unti-unting mapapansin mong kahit kumpleto ang pagkain, kulang ang saya. Ikalawang maswerteng halaman ay ang pothos plant. Ang pothos plant o kilala bilang devil's ivy
ay kabaliktaran ng pangalan nito sa Feng Shui. Ito ay itinuturing na halaman ng tuloy-tuloy na swerte at pagdaloy ng yaman. Sa Feng Shui na kasabihan, ang potos ay humahawak sa enerhiya para hindi ito tumakas. Nagdadala ng kasaganahan at swerte sa pera. Nagpapalambot ng matinding enerhiya ng apoy at simbolo ng growth, continuity at abundance. Dahil ang dahon nito ay pabilog at pababa ang bagsak, pinapabagal nito ang mabilis na enerhiya ng fire horse. Hindi nito hinahayaang magmadali ang swerte palabas ng bahay. Kapag ang potos ay inilagay bilang harang, ang biyaya ay umiikot muna bago lumabas. Ang pera ay hindi basta nawawala. Ang pagkain sa hapag ay nagiging simbolo ng pasasalamat at hindi problema. Sa taong 2026, kapag walang ganitong halaman, sinasabi sa Feng Shui na ang apoy ng fire horse ay nagiging impulsive, spending, mainit na ulo at padalos-dalos na desisyon. Paalala at babala sa mga hindi naniniwala, maraming nagsasabing, hindi naman ako naniniwala sa Feng Shui. Yon ang maraming nagsasabi na kapares niya, nanonood sila sa ating mga content na ganito, pero nang babas naman ang iba. At ang iba sinasabi, hindi naman totoo yan, kung ano-ano daw yung aking pinagsasabi. Pero ang tanong ko sa inyo mga ka-Clover, bakit po kayo nanonood ng ating ganitong klaseng content? Kung hindi naman kayo naniniwala, siguro curious lang, no? Pero tandaan mo ito, ang Feng Shui ay gumagana kahit hindi ka naniniwala. Tulad ng gravity, hindi mo man ito pansinin, apektado ka pa rin. Maraming bahay ang nagtataka kung bakit parang laging may kulang, parang laging may nasisira, o parang laging may tampuhan. At kapag sinuri ang ayos ng bahay, doon makikita diretsong main door sa hapagkainan, walang harang, walang proteksyon. Sa Year of the Fire Horse, ang kapabayaan ay mas mabilis ang balik. Ang maliit na mali ngayon, pwedeng maging malaking problema bukas. Nakita nyo po ba mga ka-Clover? Sample ko ang videong ito ha. Kapag ang main door nyo ay nakatapat sa lamesa na walang harang, masama po yun. Kaya dapat kung wala na kayong magawang paraan, halimbawa kayo ay nagre-rent lang ng bahay at ganun po ang ayos ng inuupahan nyo na dire-diretso ang lagusan at ang iba pa nga po ay dire-diretso hanggang kwarto, ay malas po sa Feng Shui. Kaya ano ang dapat nating gawin para kontrahin ang malas? Dapat maglagay po tayo ng partition para may harang po ang lamesa, o kaya naman mas mainam ang divider o kahit half divider katulad nitong nasa video, at lagyan ng halaman na snake plant at potos para kayo ay swertihin ng tuloy-tuloy. Ganito po. Gumawa lang po kayo ng DIY nyo na halaman na snake plant at potos na naayon sa inyong partition o divider. Bukod sa maganda siyang tingnan dahil malamig sa mata, tumutulong magbigay ng oxygen at higit sa lahat, lucky plants for all season ang hinarang nyo na halaman. Gawin nyo po at mararamdaman nyo po agad ang gaan ng pakiramdam at mararamdaman nyo rin ang positibong hangin na umiikot sa loob ng inyong bahay. Ngayon, pakinggan ito ng mabuti, lalo na ang mga nagsasabing hindi naman ako Chinese, kaya hindi ako naniniwala sa Feng Shui. Okay lang, kahit anong ayos ng bahay, wala namang epekto yan. Kung isa ka sa kanila, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami ang ganyan mag-isip, hanggang sa maranasan nila mismo ang sunod-sunod na problema na hindi nila maipaliwanag. Unawain mo muna ito, ang Feng Shui ay hindi relihiyon, hindi ito pamahiin lang. Ito ay sinaunang kaalaman at magpahanggang ngayon tungkol sa daloy ng enerhiya sa paligid natin. Enerhiyang hindi mo nakikita pero siguradong nararamdaman mo ang epekto.
Kapag pumasok ka sa isang bahay at bigla kang nainis, nanghina o nabigatan ang pakiramdam, iyan ang feng shui na gumagana. Kapag may bahay na kahit maliit ay masarap tirhan at parang laging may biyaya, iyan din ang feng shui. Ang problema sa mga hindi naniniwala, doon lang sila naniniwala kapag huli na ang lahat. Ngayong 2026, Year of the Fire Horse, mas delikado ang maling feng shui. Bakit? Dahil ang Fire Horse ay simbolo ng mabilis na aksyon, mainit na emosyon at biglang pagbabago at impulsive na desisyon. Kapag mali ang ayos ng bahay, ang apoy ay hindi nagiging liwanag, nagiging sunog. Maraming bahay ang biglang nawalan ng pera kahit may trabaho. Nagkakaroon ng away-away sa pamilya nang walang malinaw na dahilan. Nagkasakit ang mga matatanda o bata kahit walang paliwanag. At pakiramdam na parang laging may humihigop ng lakas at swerte. At kapag sinuri ng marunong sa feng shui, iisa ang sagot. Bara ang enerhiya o maling direksyon ang daloy nito. Sa feng shui, sinasabi ng matatanda, ang taong ayaw makinig sa babala, sa karanasan matututo kung makakatayo pa. Kung ang main door mo ay diretsong tumatama sa pagkainan at wala kang ginagawang paraan para iharang ito, para mong hinahayaan na ang swerte ay pumapasok lang para manood, hindi para tumira. Para mong binubuksan ang pinto ng bahay sa stress, away at pagkakautang. At sa Year of the Fire Horse, ang ganitong kapabayaan ay mabilis ang balik, hindi taon ang bibilangin mo. Buwan o minsan linggo lang, ramdam mo na ang epekto. Ang feng shui ay sining ng tamang ayos ng buhay at tahanan. Hindi ka hinihilingang maniwala agad. Ang hinihiling lang ng feng shui ay huwag mong hamunin ang enerhiya dahil sa bandang huli, hindi feng shui ang magpaparusa. Ang sarili mong kapaligiran ang babawi sa iyo. Hindi dahil takot ka, kundi dahil responsable ka sa swerte ng iyong pamilya. Sa 2026, ang handa ang siyang makakaiwas. Ang matigas ang ulo, siya ang unang tinatamaan ng apoy. Ang snake plant at pothos plant bilang harang sa pagitan ng main door at hapagkainan, hindi ito dekorasyon lamang. Ito ay panangga, paalala at proteksyon.